Hello sa inyo mga kasari, good morning. Hello sa inyo. So, wait lang guys. Ayan, ako ay nagbabalik. So, hello sa inyo mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video ay mag-share ako sa inyo ng tips and advice. Tatlong bagay na maaaring ikabagsak or magpabagsak sa ating tindahan or sari-sari store. Ano-ano nga ba itong mga bagay na to? Yung mga basic na maaaring magpasara or magpabagsak ng ating tindahan. So, ang una guys, eto matagal ko na to, nung isang araw ko pa yata to dapat i-vlog, pero ang daming mga nauna na mas interesting na topic. Kaya inuna ko muna yon. So, ang number one is malaki ang expenses pero ang liit ng kita, tapos sa tindahan mo pa lahat kukunin yung mga expenses mo. So yan po talaga yung mabilis na magpabagsak ng tindahan, kasi magkano lang naman 'di ba po yung tinutubo natin sa mga paninda, lalo na kung magagalaw po natin yung puhunan. For example, 500 lang yung benta mo maghapon, tapos yung expenses mo 300 pesos. Hindi naman pwedeng ganon. 200 pesos na lang yung matitira sa pampamili mo. So, kapag paulit-ulit mo yung ginagawa, makikita mo at mararamdaman mo na yung sari-sari store mo wala nang laman. At kapag nagpatuloy yun, makikita mo unti-unti nang bumabagsak ang tindahan mo. Kasi mga kasari, yung pagkuha po natin ng expenses or ng pera sa ating sari-sari store, talagang kailangan ayusin natin yung pagkuha. Depende yung pagkuha natin sa laki ng benta sa maghapon. For example, naka 1,000 pesos ka na benta, ipagpalagay natin na kukuha ka doon ng patong mo 10%. Hindi naman pwedeng 10% kuhanin mo lahat, 'di ba? Ano pa yung pandagdag na pang-rolling sa ano mo, 'di ba, para dumami yung paninda mo. So dapat mga 5% lang yung kukunin mo doon. Magkano lang yung 5% sa 1,000, 'di ba mga kasari? Kaya depende po talaga sa benta ng tindahan yung pagkuha po natin doon. Hindi po pwedeng lalabis yung mga kinukuha natin na pera sa ating tindahan, kasi ang laking epekto po talaga niyan sa ating sari-sari store, lalo na kung ang laki-laki ng expenses natin, pangkain, tubig, kuryente, pambaon ng anak, lahat, pambayad ng Shopee, ng Lazada, doon mo kukuhanin. Ano na lang mangyayari, 'di ba? Babagsak po talaga yung ating tindahan kapag ganun. Pangalawa, utang na di nababayaran. Diyan din po, or yan din yung number one na rason bakit bumabagsak or nagsasara ang isang tindahan. Yung mga utang na pagkalaki-laki ni customer na nakalimutan ng bayaran. Marami po kasing ganun yung kapag umutang, sa'yo uutang, sa iba bibili, hanggang sa kapag siningil mo, sa'yo pagalit, kapag dadaan-daanan ka na lang na parang walang nangyari, na parang wala silang utang, ganon, 'di ba mga kasari? Kaya madala na po tayo sa mga ganong customer. Syempre, ang dapat papautangin po natin mga tindera is yung marurunong pong magbayad or magandang magbayad. Alam niyo yon, yung hindi makunat sa pera. Kasi mga kasari, talagang ang magsasacrifice po talaga dyan is yung negosyo po natin, which is yung ating tindahan. Kaya po, kailangan maging po talaga tayo, mahigpit sa pagpapautang, kasi hindi po talaga biro, 'di ba? Pera po yung hawak natin diyan sa ating sari-sari store. At kung mawawala yung pang-rolling natin, paano na lang yung tindahan po natin, 'di ba? Sa mga nangungutang naman, 'di ba? Dapat maging din po tayo kapag tayo ay nangungutang. Dapat marunong po tayong magbayad, kasi hindi lang naman pera yung yung tiwala ng nagpautang sa inyo. Wait lang guys. So, ayun na nga po mga kasari. Hindi lang naman pera yung binibigay sa atin ng mga nagpapautang, kundi yung tiwala nila, na nagtitiwala sila na babayaran mo yung inutang mo sa tamang oras at araw. So, ayun po mga kasari. At ang pang-third naman guys na bagay na maaaring magpabagsak ng tindahan mo is yung maling pagpapatakbo sa negosyo. So, ang daming mga instances or ang daming guys, kung paano mapapatakbo mo ng maayos yung sari-sari store mo. And
yung mga way, yung mga may dumaan lang, yung mga maling pagpapatakbo. For example, base muna natin sa attitude mo. Nagagalit si Basha kasi yung magtataho, hindi pa guys lumalagpas, naiingayan siya. Wait lang guys. So doon na nga po tayo mga kasari, doon sa attitude mo na maling pag ano kay customer. Kasi guys, may mga customer talaga na bastos, yung sobrang yabang, yung parang ang taas ng tingin sa sarili. Kaya yung ibang mga tindera hindi talaga naniniwala sa customer is always right. Kasi hindi daw totoo yun. Ako din naman mga kasari, hindi ako naniniwala doon. Kasi lalo na kung binabastos ka na, ganyan, 'di ba? Minamaliit ka na, tama pa ba yung customer, 'di ba? Hindi. So, meron lang bibili. So, I'm back mga kasari. Pasensya na po at tayo ay pahinto-hinto na. Nakakalimutan ko na rin yung aking mga pinagsasasabi. So, balik tayo dun guys sa attitude nga. So, depende yan guys eh. Pero syempre bilang isang tindera, kailangan po nating habaan yung ating sarili. Maaari po yung magpabagsak sa ating tindahan, lalo na kung always nating, ayun guys, may dumaan din na mobile. Yan, nakalimutan ko naman yung aking sinasabi. Hirap pag pahinto-hinto, hindi mo mapagpatuloy yung, syempre guys, wala naman tayong script dito eh. Wala tayong script. So, yung kailangan natin always habaan yung ating pasensya. Kasi kung always nating papatulan, wait lang guys. So, ayun nga mga kasari, meron lang ulit bumili. Pasensya na. Ang gulo na ng vlog natin. Yun nga po, kung always po nating papatulan yung ating mga customer na merong hindi ka nais-nais na ugali or siga, mayabang, ganyan, mawawalan po tayo ng customer. Tayo po yung talo doon kasi tayo yung nagne-negosyo. Kaya, talagang habaan po natin ng sobrang haba yung ating pasensya. Ganyan po yung ginawa ko dito sa napakasiga kong customer. Kapag pinakitaan mo kasi guys ng at kapag pinarangka mo, susunod na pagbili niyan, medyo mahinahon na yan. At ganun guys yung nangyari, medyo mabait na siya nung nakaraan kasi nagpa-Gcash sa akin. So, medyo magalang na siya. Kasi noon talaga, kahit may bumibili, biglang dadating yan, gusto niya, siya yung unahin, siga pa. As in mga kasari, kung kayo yung tindera, talagang hindi kayo matutuwa sa attitude nung customer. Talagang haba ng pasensya ang kailangan. So, maling pagpapatakbo ng negosyo. Punta tayo doon guys sa time ng pagbukas at sara ng tindahan. Meron kasing mga tindahan mga kasari na parang mas lamang pa yung sara kesa yung bukas sila. Kaya wag po tayong masanay sa ganong gawain. Kasi kapag nasanay din po yung customer na lagi kayong sara, iisipin nila ng ganong araw, sara ka din. Kaya sa iba na sila bibili. Kaya yun yung magpapabagsak ng tindahan nyo kasi wala kayong benta. Abutan ng expiration yung mga paninda nyo. Kaya kailangan tamang guys ng pagbubukas at sara ng tindahan. Yung routine ba, kumbaga araw-araw. Kunwari, tulad ng ginagawa ko, alas 5 ako nag-o-open. Everyday yun guys. Alas 5 ng umaga, nagsasara ako ng 7:30 ng gabi. Ganon kaaga guys. Ganon na yung routine. Kasi dito guys, maagang magsara yung mga tindahan kasi wala masyadong tao dito. Unlike sa Manila, na mga ganong oras pa lang naglalabasan yung mga customer. So, yun lang naman mga kasari, yung 3 bagay na maaaring magpabagsak sa ating tindahan. Comment down below mga kasari kung ano pang mga maidadagdag nyo doon na pwedeng magpabagsak pa sa isang negosyo or isang sari-sari store. Para naman sa susunod na vlog natin ay maisama na natin yan. So, ayun po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo dito sa aking vlog. And happy selling din po sa inyong lahat. Bye guys!